Ngayong araw ay ating pag-usapan ang isang nakakagimbal na kasong nangyari sa bansang Vietnam. Ito isang kwento ng isang maling pag-iibigan sa pagitan ng isang teenager na babae at isang lalaking halos ama na niya ang edad. Isang relasyon na pilit itinatago pero sa huli ay maghahatid sa dalaga sa isang matinding trahedya na siyang tatapos sa kanyang sariling buhay sa isang karumal-dumal na paraan. Samahan niyo akong himay-himayin ang isang kaso tungkol sa pera, lihim at isang desisyong nagdulot ng isang desisyong nagbunga ng marahas na krimen, pagpapaliban sa ustisya at pagtatangka ng salarin na burahin ang lahat ng ebidensya. At bago natin ito simulan ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ang krimeng pag-uusapan natin ngayon ay naganap sa distrito ng Gia Lam sa labas ng Hanoi, Vietnam. Ito ay matatagpuan sa tabi ng isa sa pinakakilalang ilog sa bansa na kung tawagin ay Red River. Ang ilog na ito ay may malaking kahalagahan sa Timog Silangang Asya at nagmumula ito sa Yunnan, China at dumadaloy pababa hanggang sa hilagang bahagi ng Vietnam. Mahigit 1,100 kilometro ang haba nito at madalas itong ituring bilang ina ng mga ilog sa hilagang rehiyon. Ito din ay malapit sa Hanoi at isa itong mahalagang daluyan ng kabuhayan ng mga lokal. Araw-araw, napakaraming mangingisda ang naglalayag sa ilog, nangingisda at nagdadala ng mga produkto dito. Bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao rito, ngunit sa kabila ng katahimikan ng ilog na ito, walang sino man ang makakaisip na ito'y magiging lugar ng isang karumal-dumal na krimen. Noong ika-13 ng Oktubre taong 2023, bandang alas 12:30 ng tanghali, isang mag-asawang nasa gitnang edad na matagal nang nakatira sa Gia Lam ang lumabas gaya ng nakasanayan na nila. Sumakay sila sa kanilang lumang bangkang kawayan at sila'y nagtungo sa Red River para sa kanilang pangkaraniwang pangingisda. Bilang mga veteranong mangingisda, kabisado na nila ang ilog na ito. Makalipas ang ilang sandali lamang, naghanda na silang hilahin pabalik sa pampang ang kanilang lambat. Ngunit habang papalapit sila sa gilid ng ilog, may napansin silang kakaibang bagay na palutang-lutang. Ito ay humigit kumulang 30 metro mula sa pampang. Hindi ito ganoon kalapit pero sapat na ito upang matukoy nila. Sa una ay inakala nilang artificial na binti lamang ito na parabang bahagi ng isang naputol na manikin kaya hindi nila ito masyadong pinansin. Sa loob-loob nila ay sanay na silang makakita ng mga kakaibang bagay sa ilog. Ngunit habang papalapit ang kanilang bangka, doon nila napagtantong isa nga itong totoong bahagi ng katawan ng tao. Sa loob ng maraming taon nilang pangingisda sa Red River, marami na silang nasaksihang mga katawang nalunod. May ilang dahil sa aksidente, may iba namang sinadyang tumalon. Kadalasan, matagal nang nasa tubig ang mga katawan kaya may mga bahaging napinsala na at dahil pamilyar na sa kanila ang ganitong mga tanawin, nagulat man na natili silang kalmado. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, may isa pang mangingisdang malapit sa kanila ang nakakita ng isa pang bagay. Sa pagkakataong ito ay isa namang ulo ng tao. Dahil dito, mabilis nilang napagtanto na hindi na ito simpleng pagkalunod lamang. Sa oras na iyon ay malinaw sa kanila na may isang taong pinira-piraso at itinapon sa Red River. Dahil doon, agad silang tumawag sa pulis pero ang problema ay sanay na ang mga otoridad sa ganitong mga ulat. Hindi na kasi bago ang mga tawag tungkol sa mga katawan na palutang-lutang sa ilog. Kadalasan, aksidente lamang ang dahilan kaya dahil dito, mas kalmado pa ang mga pulis kaysa sa mga mangingisda at hindi sila agad nagmadaling puntahan ng lugar. Bandang alas 3:30 naman ng hapon, bumalik ang parehong mag-asawang mangingisda sa pampang ng Red River sa lugar kung saan nila nakita ang bahagi ng katawan kaninang umaga. Balak sana nilang ipagpatuloy ang kanilang pangingisda, ngunit paglapit nila sa pampang, sinalubong sila ng isa na namang nakakabahalang tanawin. Sa isang damuhang bahagi malapit sa ilog,
may napakaraming langaw na paikot-ikot at nagkakagulo. Ito higit na mas marami kaysa karaniwan na parabang hinihila ng matapang na amoy na nabubulok. Dahil sa pag-uusisa, lumapit ang mag-asawa upang tingnan ito. Sa unang tingin, wala namang kakaiba dito. Ngunit habang sila ay lumalapit, pabigat ng pabigat ang hangin at meron ding isang masangsang na amoy na parang nabubulok na isda. May kutob silang may mali kaya tinakpan at tinulak nila ng bahagya ang lupa gamit ang kanilang paa. Sa ilalim ng lupa, tumambad naman sa kanila ang bagong buhos na simento. Nagtaka sila dahil sino naman ang maglalagay ng simento mismo sa gilid ng ilog. Dahan-dahan silang lumuhod at sinimulan nilang alisin ang putik, graba at mga maluluwag na bato sa ibabaw. Hindi naman nagtagal, may lumitaw na makapal na pulang kumot. Sa ibabaw nito ay may malaking tuyong pulang marka na tila namumuo na. Kasabay ng bahagi ng katawan na nakita nilang palutang-lutang sa ilog kaninang umaga ay unti-unting nabuo sa kanilang isip ang isang nakakatakot na hinala. Sa isip nila ay may isang seryosong krimen na nangyari sa lugar na iyon at agad silang tumawag muli sa pulis upang iulat ang bago at nakakabahalang natuklasan nila. Sa pagkakataong ito ay umaksyon na ang mga otoridad. Agad na nagpadala ang mga pulisya ng Hanoi ng mga investigador at mga eksperto upang suriin ang lugar. Maingat na hinukay ng mga pulis ang bahaging may simento. Sa ilalim ng matigas na sapin, natagpuan nila ang isang lumang kumot na basang-basa ng dugo. Mahigpit itong nakatali gamit ang magaspang na lubid na may maraming buhol na hindi madaling kalagin. Dahan-dahang pinutol ng mga eksperto ang mga tali at binuksan ang kumot. Sa loob nito ay tumambad ang isang nakakagulat na tanawin. Ito'y mga pinagpira-pirasong mga bahagi ng katawan ng tao. Agad na isinara ng mga otoridad ang lugar at pinalawak ang saklaw ng investigasyon. Sinimulan ng mga pulis na halughugin ang buong pampang ng ilog para sa iba pang mga bahagi ng katawan. Hindi naman nagtagal, may natagpuan pa silang karagdagang mga bahagi ng katawan sa malapit. Sa paunang pagsusuri, nakumpirmang ang biktima ay isang batang babae na tinatayang nasa 20 taong gulang. Hubad ang kanyang katawan at bahagyang naaagnas na ito. May malinaw din na palatandaan ng pananakit sa mga bahagi ng katawan nito. Base din sa investigasyon ay ang ikinamatay nito ay matinding pagkawala ng dugo. May 2 sugat din na tumama sa mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Isa sa kanang baga at ang isa naman ay diretso sa kanyang puso. Ayon sa mga eksperto, biglaan lang daw ang naging pag-atake sa biktima at malaki ang posibilidad na wala na siyang oras upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mas lalong nakakabahala ang malinaw na intensyon sa likod ng krimen dahil walang iniwan ang salarin na kahit na anong personal na gamit o bagay na maaaring tumukoy kung sino ang biktima. Maingat din niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga labi ng biktima at ikinalat niya ito sa iba't ibang lugar. Sino nga ba ang biktima at ano ang pinagdaanan niya sa kamay ng salarin sa kanyang mga huling sandali? Sa mga sumunod na oras ay agad na nagsagawa ang pulisya ng Hanoi ng isang malawakang pagsusuri sa mga kamakailang ulat ng mga nawawalang mga tao sa buong bansa. Ipinahayag din ang kaso sa pambansang telebisyon at nanawagan sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makakatulong sa pag-usad ng kaso. Sa loob naman ng 24 na oras, nagkaroon ng malaking progreso ang kaso. Sa wakas ay nakilala ang biktima na si Ho Yen Ni. Siya ay isang teenager na babae at siya ay 17 taong gulang pa lamang. Siya ay pinanganak noong taong 2006 sa distrito ng Baguien, Hanoi. Isa siyang estudyante sa Hanoi Academy of Theater and Cinema at siya ay nagtatrabaho rin bilang part-time model. Mas lalong masakit sa puso ng kanyang pamilya ang katotohanan ng kamakailan lamang ay nanalo siya bilang second runner-up sa Miss Ao Dai Vietnam noong taong 2022. Ito isang patimpalak na naglalayong ipakita ang kagandahan at kultura ng tradisyonal na kasuotang Vietnamese. Para sa ilang batang babae na galing sa simpleng pamumuhay, ang ganitong patimpalak ay higit pa sa isang beauty pageant. Para sa kanila, isa itong pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Para sa kanila ay ito ay isang daan patungo sa mga pangarap, pagkilala at kasarinlan.
Para sa marami, simbolo din ito ng malaking pag-usad patungo sa mas nakakataas na antas ng buhay. Batay sa mga larawang makikita online, si Ni ay mukhang mabait at mahinahon. Siya ay may magandang tindig at mga matang may dalang malinaw at inosenteng liwanag. Malinaw ang kanyang pangarap. Gusto niyang pumasok sa mundo ng entertainment industry at maging isang kilalang bituin sa buong bansa. Matapos siyang makilala sa beauty pageant, nagsimula siyang makatanggap ng mga alok para sa pag-endorso ng mga produkto, paglabas sa pabalat ng mga magazine at paglahok sa ilang fashion show. Aktibo rin siya sa social media at madalas siyang magbahagi ng mga larawan mula sa kanyang pang-araw-araw na buhay, mga gawaing pangkawang-gawa at mga voluntaryong aktibidad na sinasalihan niya. Marami siyang taga-suporta at palaging positibo at inspirasyon ang imahe niya sa publiko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin na hindi siya kailanman nagbahagi ng kahit ano tungkol sa kanyang personal na pakikipagrelasyon. Bagay na nakatawag pansin sa mga investigador at upang maunawaan kung bakit siya maaaring tinarget at upang mapaliit ang listahan ng mga posibleng sangkot, kinailangan ng pulis na silipin ang kanyang pribadong buhay. Nagsimula sila sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang at tinutukan ang kanyang mga huling galaw at pamumuhay. Ayon sa mga magulang ni Ni, humigit kumulang 6 na buwan bago ang insidente, umalis na daw siya sa kanilang bahay upang mamuhay mag-isa. Sinabi daw nito na makakatulong ito upang mas maayos niyang mapagsabay ang pag-aaral at trabaho. Bagamat nag-aalala sila, nakita din daw nila ito bilang tanda ng kanyang pagiging responsable at pagiging independyente, kaya kahit labag sa kanilang loob ay pinayagan nila ito. Pero pagdating ng ika-11 ng Oktubre, bigla na lamang daw nawala si Ni at hindi nila ito makontak. Agad namang nakipag-ugnayan ang kanyang mga magulang sa mga kaibigan, kaklase at maging sa kanyang paaralan, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. At noong ika-14 nga ng Oktubre, natagpuan ng pulisya ang kanyang mga labi sa Red River at ipinaalam nila ang nakakapanlumong balitang ito sa kanyang pamilya na dali-dali namang pumunta sa istasyon para siya ay kilalanin. Sa una ay hindi matanggap ng ina ni Ni na ang anak niyang nawawala ang pinagpira-pirasong nasa harapan niya. Ngunit nang makita niya ang pamilyar na tattoo ng bulaklak ng lotus sa kanyang bukong-bukong at makumpirma ng resulta ng DNA test, wala na siyang nagawa kundi humagulgol sa tindi ng sakit na dulot nito. Wala na siyang nagawa kundi humagulgol sa tindi ng sakit na dulot ng masakit na katotohanan na ito. Sa buong investigasyon, paulit-ulit na binigyang diin ng mga magulang ni Ni na ang kanilang anak ay isang mabait at masipag na dalaga na hindi kailanman naghahanap ng gulo. Sa paaralan lang daw at sa trabaho nakatuon ang atensyon nito at hindi nila maisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon o kung bakit siya dumanas ng ganitong kalupitan. Ngunit habang mas lumalalim ang paghukay ng pulis, unti-unting lumitaw ang mas madilim na bahagi sa likod ng makintab na imahe ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw mula nang matuklasan ang kaso, mas pinabilis pa ng mga otoridad ang investigasyon. Batay sa impormasyong ibinigay ng isang saksi, natunton ng mga pulis ang huling lugar kung saan huling nakita si Ho Yen Ni at ito ay sa isang residential apartment complex sa Hanoi. Kinuha ng mga pulis ang mga kuha mula sa mga security camera ng gusali at doon nila natuklasan ang isang napakahalagang detalye ng kaso. Sa gabi ng kanyang pagkawala, bumalik si Ni sa gusali kasama ang isang lalaking kapansin-pansing malayong mas matanda sa kanya, pero pagkatapos noon, hindi na siya kailanmang muling nakita pang lumabas ng gusali. Sino nga ba ang lalaking ito at ano ang relasyon nila kay Ni? Si Ni ay 17 taong gulang pa lamang at ito ay nag-aaral pa. Ayon sa kanyang mga magulang, wala siyang romantikong relasyon kanino man at hindi raw siya kailanman nagbanggit sa kanila ng kakilala niyang lalaking nasa ganitong edad. Upang matukoy naman ang pagkakakilanlan ng lalaki, kinausap ng mga investigador ang mga tauhan ng pamunuan ng gusali at agad naman siyang nakilala ng gwardiya. Ayon dito, ang lalaki ay ang may-ari ng buong gusali at doon din nakatira ang kanyang pamilya. Nagbahagi rin siya ng isang nakakagulat na detalye.
Ayon sa kanya, tila nga daw may lihim na relasyon si Ni at ang lalaking ito. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang lalaki ang kanyang tinatagong kasintahan. Agad itong inimbestigahan ng pulisya at hindi nga nagtagal ay nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ng lalaki. Siya ay si Tha Duy Can. Siya ay 38 taong gulang at tubong lalawigan ng Tay Bin. Mas lalo pang naging palaisipan ng kaso dahil sa kung gaano siya kalayong magmukhang isang sospek. Sa paningin ng publiko, siya ay matangkad, gwapo, kagalang-galang at laging maayos manamit. Isa siyang uri ng lalaki na madaling mapansin at sa mundo ng negosyo, masasabing siya ay matagumpay na. May-ari siya ng ilang establishmento sa larangan ng aliwan, hindi nagtitipid sa gastos at kilala bilang mahusay magsalita na may koneksyon sa iba't ibang antas ng lipunan. Maganda at mahinahon ang kanyang may bahay at nagmula rin ito sa isang maimpluwensyang pamilya. Mayroon silang 3 anak at madalas silang ituring na isang perpektong pamilya. Sa panlabas na anyo, tila wala nang kulang si Can. Ito'y may itsura, pera, estado sa buhay at pamilyang maayos. Nasa kanya na ang lahat kaya bakit masasangkot ang isang tulad niya sa isang 17 taong gulang na dalaga? Sa puntong ito ay lalo pang naging magulo ang kaso. Ikinagulat din ng mga investigador na ang ama ni Ni ay kaibigan pala ni Can. Dahil dito ay naging biglang mas mahirap intindihin ang lahat. Ang isa ay anak ng isang malapit na kaibigan, ang isa naman ay isang lalaking may asawa at nasa huling bahagi na ng kanyang 30 taon. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari kina Ho Yen Ni at sa lalaking ito noong gabing siya ay nawala? Hindi nagtagal ay napagpasyahan ng pulisya na ang relasyon nila ay hindi angkop o may itinatagong mas mabigat na katotohanan. Kaya naman, nagdesisyon silang harapin mismo si Tha Duy Can, ngunit nang dumating ang mga pulis sa kanyang tirahan, wala siya roon at siya ay biglang naglaho. Hindi matawagan ang kanyang telepono at sinabi ng kanyang pamilya na wala rin silang ideya kung paano siya makokontak. Habang mas lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang oras ng pagkawala ni Can ay halos eksaktong tugma sa oras ng pagkamatay ni Ni. Ang pagkakatugma ay masyadong eksakto para baliwalain lamang. Dito na mas lalong pinaghinalaan ng mga otoridad na siya ay tumatakas kaya agad silang naglabas ng isang pambansang kautusan para sa kanyang pag-aresto. Noong gabi ng 14 ng Oktubre, nakatanggap ang pulisya ng isang mahalagang tip. Ayon sa impormasyong ito, tumakas si Can mula sa Hanoi at nagtatago daw ito sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona sa kanyang bayan sa lalawigan ng Tay Bin. Agad na kumilos ang pulisya ng Hanoi at nakipag-ugnayan sa lokal na otoridad. Bandang 11:00 ng gabi, pinaligiran nila ang sira-sirang bahay at handa sila sa posibleng tensyon at pag-aresto dito. Ang pangunahing layunin nila ay mahuli si Can ng buhay upang malaman ang kanyang motibo at kung may iba pang sangkot, pero ang hindi nila inaasahan ay ang kanyang pagtangging makipagtulungan. Nagkulong si Can sa loob ng bahay at mariing tumangging buksan ang pinto. Dahil sa kanyang matinding pagtutol, napilitan ang pulisya na pasukin ang bahay. Tahimik ang loob at halos walang ilaw. Hinati ng mga pulis ang kanilang mga grupo at sinuri ang bawat silid. Kalaunan, may isang pulis ang nakapansin ng kakaiba sa ilalim ng kama. Nang iangat nila ang mga kahoy na tabla, nakita nila si Can na nakapulupot sa ilalim. Hawak niya ang isang maliit na patalim at paulit-ulit na sinasaktan ang sarili sa dibdib at tiyan. Kapansin-pansin ding nabasa na ng dugo ang sahig. Hinila siya palabas at inalis ang patalim at agad siyang dinala sa ospital para sa agarang gamutan. Matapos ang magdamag na operasyon, nakaligtas si Can. Habang ito'y nagpapagaling, mahigpit siyang binantayan ng pulisya para ito ay hindi makatakas. Makalipas naman ang ilang panahon, isinagawa ang unang opisyal na pagtatanong sa kanya.
Pagkatapos ng ilang ulit na interogasyon, kusa niyang inamin na siya ang pumatay kay Ni. Ayon sa kanya, nagsimula daw ang kanilang romantikong relasyon noong unang bahagi ng taong 2023 at lihim silang nagkikita sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Tungkol naman sa motibo niya, sinabi niyang humiram umano si Ngi sa kanya ng 50 milyong Vietnamese dong na katumbas ng halos humigit kumulang 117,000 piso sa ating pera dito sa Pilipinas. Ayon kay Kan, pinipilit daw niyang ibalik ni Ngi ang pera pero ayaw na daw niya itong ibalik. Nagkaroon daw sila ng matinding pagtatalo at sa tindi ng kanyang galit, nawalan daw siya ng kontrol at napatay niya ito. Upang itago naman ang nangyari, naghiwa-hiwalay daw niya ang katawan ni Ni at ikinalat ang mga labi nito sa Red River. Ngunit para sa mga investigador, may bahagi ng kanyang kwento na hindi kapanipaniwala. Ayon sa kanilang analysis ay sa yaman ni Kan, tila hindi niya kayang pumatay ng isang 17 taong gulang na dalaga at sirain ang kanyang katawan dahil lamang sa halagang iyon. Lubhamang nagdududa ang pulisya, tila wala ng paraan upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Nang maging publiko ang kaso, mabilis na kumalat ang iba't ibang mga haka-haka. May ilan ang nagsabing hindi naman talaga nagkaroon ng relasyon sina Kan at Ngi, kundi na humaling lamang si Kan sa dalaga at nang tanggihan daw siya nito, doon nagalit at pinaslang ang biktima. May isa pang teoryang nagsasabing sinubukan umano ni Ngi na tapusin ang kanilang relasyon, ngunit hindi ito matanggap ni Kan at dahil sa pag-iisip na kung hindi siya ang makakasama ng dalaga, wala nang iba pa ang makakasama nito, kaya daw niya ginawa ang isang kakilakilabot na krimen. Ayon naman sa sumunod na salaysay ni Kan, ang tunay na oras ng pagkamatay ni Ngi ay noong gabi daw ng 10 ng Oktubre, 3 araw bago natuklasan ng mga mangingisda ang mga pira-pirasong katawan ni Ngi. Noong gabi daw ng krimen, wala sa bahay ang asawa at mga anak ni Kan. Sinamantala daw niya ang pagkakataon at niyaya si Ngi na maghapunan sa labas. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant sa Hanoi. Sa simula ay maayos at magaan ang takbo ng gabi, pero pagkatapos daw nilang kumain, dinala ni Kan si Ngi sa kanilang bahay. Nagkaroon sila ng intimate na relasyon. Pagkatapos daw noon ay nagbago ang lahat nang mapunta ang kanilang usapan sa pera. Muling binanggit ni Kan ang 50 milyong Vietnamese dong na hiniram umano ni Ngi, pero diretsyahan daw siyang sinagot ni Ngi na wala itong pera at hindi na daw niya ito kayang bayaran. May kung anong kumilos daw sa loob ni Kan at ang anumang lambing na meron sa pagitan nila ay agad na nawala at napalitan ito ng isang matinding pagtatalo. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan nila, biglang kumuha daw si Kan ng mahabang kutsilyo sa kusina at mabilis itong itinarak sa dibdib ni Ngi. Agad namang bumagsak ang dalaga sa sahig at agad itong binawian ng buhay. Kung ang pagpatay ay biglaan o planado, iginiit ni Kan na ito ay bunga lamang ng matinding emosyon, ngunit ang mga sumunod niyang ginawa ay malinaw na lampas sa isang sandaling pagkawala ng kontrol. Nang mapagtanto nitong wala ng buhay si Ngi, bumalik siya sa kusina upang kumuha ng mas matilim pa na kutsilyo. Pagkatapos ay kinaladkad daw niya ang walang buhay na dalaga papunta sa banyo at sinimulan ang isang malupit na paglilinis. Isa-isa niyang pinaghiwa-hiwalay ang katawan, ang ulo, mga braso, mga binti at katawan ng dalaga at inilagay niya ang mga ito sa isang malaking puting kahong styrofoam. Isinara niya ito gamit ang makapal na tape at matapos iyon, maingat niyang nilinis ang buong lugar, tinanggal ang lahat ng bakas at binalik ang itsura ng silid na parang walang nangyari. Bandang madaling araw, tumawag siya sa isang taxi at nagpabook ng biyahe. Nang dumating naman ang driver sa kanilang lugar, hiniling ni Kan na umakyat ito at tulungan siyang magbuhat ng isang malaking lalagyan. Ang eksenang ito ay kalaunang nakita sa kuha ng mga security camera. Walang kaalam-alam ang driver sa laman nito at tinulungan lamang niyang buhatin ang kahon pababa at inilagay nila ito sa likod ng sasakyan. Pagkatapos, hiniling ni Kan na ihatid siya sa isang liblib na daan malapit sa Red River. Medyo malayo pa ito sa mismong gilid ng ilog at may mga hagdan pababa, kaya muli niyang hiniling sa driver na tulungan siyang buhatin ang kahon pababa.
Pagkaalis ng driver, doon na isinagawa ni Khan ang pagkalat ng mga katawan ni Ni. Una niyang itinapon sa ilog ang ulo nito, sumunod ang mga binti at iba pang bahagi ng katawan ng dalaga. Pagkatapos ay ibinaon niya ang katawan sa maputik na lupa sa gilid ng ilog, ang mismong lugar kung saan makalipas ang ilang araw ay napansin ng mga mangingisda ang napakaraming langaw at mga semento sa ibabaw ng lupa. Matapos ang lahat, tinawagan niyang muli ang parehong taxi upang ito ay makauwi. Ngunit dahil determinado itong burahin ang lahat ng posibleng ebidensya ng kanyang krimeng ginawa, kinuha niya ang mga personal na gamit ni Ni kabilang ang 2 cellphone nito at ito ay sumakay ng motorsiklo patungo sa Thang Long Bridge sa Hanoi. Doon ay itinapon niya ang mga cellphone mula sa tulay upang masiguro na tuluyang masira ang laman ng mga ito kahit pa may makapulot nito. Pagkatapos, itinago niya ang bag at tsinelas ni Ngi sa isang inuupahang apartment sa Batrang Village at umaasang hindi na matatagpuan ang kalat-kalat na mahalagang ebidensyang kanyang mga kinalat. Ang layunin niya ay pigilan ang pulisya na maresolba ang kaso at ang lahat ng kanyang ginawa ay maingat, planado at nakakagulat na walang bakas ng emosyon. Para bang eksperto na ito sa kanyang ginagawa dahil pinag-isipan din niya ang bawat hakbang, binawasan ang panganib isa-isa at binura ang bakas paunti-unti. Ayon naman sa inayos na timeline ng pulisya, noong 12 ng Oktubre, 3 araw matapos ang pagkamatay ni Ni, nagsimulang balutin ng kabasikan. Bagamat 2 araw na ang nakalipas mula nang ibaon niya ang katawan sa gilid ng ilog, hindi ito mapalagay at binabagabag ito ng takot na mababaw lamang ang pagkakabaon ng ibang piraso ng katawan ni Ni. Sa isip-isip niya ay paano kung umulan ng malakas o tumaas ang tubig ng ilog. Ang posibilidad na lumitaw muli ang katawan ng dalaga ay parang tinik na bumabaon sa kanyang dibdib, kaya nagpasya siyang bumalik din sa lugar upang tiyakin na hindi na ito matutuklasan pa. Ang plano niya ay samantalahin ang katahimikan ng gabi at takpan ng semento ang pinaglibingan niya. Noong hapong ang iyon ay bumalik siya sa pampang ng ilog, ngunit napansin niyang maraming taong dumaraan at wala siyang pagkakataong kumilos ng hindi napapansin. Tahimik siyang umatras at nagpa siyang bumalik na lamang sa gabi. Madaling araw ng 13 ng Oktubre nang muli siyang magtungo sa lugar. Nakayuko ito sa gitna ng matataas na damo, hinukay niya ang lupa, dahan-dahan at sinadya niyang buhusan ng semento ang lugar at tuluyan niya itong tinakpan. Habang ginagawa niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan at iniisip na perpekto na ang lahat. Wala nang makakatuklas ng anumang nasa ilalim nito. Ngunit wala pang 10 oras ang lumipas, ang lugar na inakala niyang pinakaligtas na lihim ay natuklasan ng mga mangingisda. Sa araw ding iyon, iniulat ng media sa Hanoi ang mga paunang detalye ng investigasyon. Kinagabihan, nakaupo si Khan sa harap ng telebisyon at walang imik habang pinapanood ang balita. Alam niyang lumabas na ang katotohanan at oras na lamang hinihintay bago tuluyang mabunyag ang kanyang ginawa. Sa mga oras na iyon ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nag-impake siya ng kaunting gamit at sumakay ng bus sa gabi palabas ng Hanoi. Tumakas siya patungo sa isang lumang abandonadong bahay sa lalawigan ng Tai Binh kung saan siya dating nanirahan. Inakala ni Khan na maproprotektahan siya ng liblib na lugar kahit ilang araw habang iniisip ang susunod na hakbang, ngunit wala pang 12 oras ang lumipas, natuntun siya ng pulisya matapos ang isang tip at pinaligiran ang buong bahay. Hindi nagtagal, siya ay inaresto. Nadiskubre din ng mga otoridad ang lahat ng detalye ng krimen mula sa pagbili nito ng semento at pagtatapon ng katawan sa dilim ng gabi hanggang sa kanyang desperadong pagtakas at tangkang tapusin ang sariling buhay sa isang sirang bahay. Inakala din niyang sapat na ang lalim ng pagkakabaon niya sa katotohanan, ngunit gaano man katalino ang pagtatago ng kasamaan, lumabas din ang katotohanan. Noong 16 ng Oktubre, 6 na araw matapos ang krimen, nagsagawa ng press conference ang pulisya ng Hanoi upang ipaalam sa publiko ang pinakabagong detalye ng kaso.
Ayon sa batas kriminal ng Vietnam, ang parusa sa pagpatay ay mula 12 hanggang 20 taon ng pagkakakulong, ngunit sa mga kasong labis ang kalupitan, maaari itong mauwi sa habang buhay na pagkakakulong o kaya'y parusang kamatayan. Pero sa kaso ni Ni, hindi lamang ito simpleng pagpatay. Kasama rin dito ang paglapastangan at paghiwa-hiwalay ng katawan ng biktima na gawaing yumanig sa buong bansa at naging sentro ng matinding pag-aalala ng publiko. Isa namang kilalang abogado sa larangan ng kriminal sa Hanoi ang hayagang nagsabi na ito ay isa sa pinakamalupit na krimen sa mga nagdaang taon. Ang tindi ng kalupitan at ang malamig na paraan ng paggawa nito kasama ang epekto nito sa lipunan ay pasok sa pamantayan ng parusang kamatayan. Dagdag pa ng abogado, maaring harapin ni Can ang dalawang magkahiwalay na kaso. Sinadyang pagpatay at paglapastangan sa katawan at malaki ang posibilidad na hatulan siya ng kamatayan. Matapos ang mahabang proseso ng paglilitis, noong umaga ng ika-30 ng Setyembre taong 2024, inilabas ng People's Court ng Hanoi ang hatol sa unang antas ng paglilitis. Si Can na 39 na taong gulang na noon ay hinatulan ng kamatayan para sa sinadyang pagpatay. Pinatawan din siya ng karagdagang 5 taong pagkakakulong para sa kasong pagnanakaw. Sa kabuuan, parusang kamatayan ang naging pinal na hatol sa kanya. Sa usaping sibil naman, inutusan din ng hukuman si Can na magbayad ng 334 na milyong Vietnamese dong o humigit kumulang 950,000 piso sa ating pera bilang kabayaran sa pamilya ni Ni. Iginiit din ni Can na sila ay may lihim na relasyon ni Ni at sinabi niyang ang ugat ng krimen ay alitan lamang sa pera. Ngunit kung iyon nga ba ang buong katotohanan, siya lamang ang tunay na nakakaalam doon. Batay naman sa impormasyong nakalap mula sa mga pampublikong sanggunian online, bagamat wala pang media outlet ang naglabas ng eksaktong oras o paraan ng unang pagkikita ni Ni at Can, kinumpirma ng investigasyon at mga kuha ng kamera na matagal na silang may lihim na relasyon bago mangyari ang krimen. Tapo ang gwardya ng gusali at mga pulis ay nagpatunay na noong gabing iyon, sabay na bumalik sina Can at Ni sa apartment at maayos at pamilyar ang kilos nila sa isa't isa. At dyan na nga nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong puno ng takot, kalupitan at panlilinlang. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang malakas na paalala kung gaano kaimportante ang pagiging maingat lalo na sa mga kabataan. Ang kwento ni Ho Yen Ni ay nagpapakita kung paano ang maling tiwala, lihim na relasyon at kakulangan sa pag-iingat ay maaring magdala ng trahedya na hindi na maibabalik pa. Para sa mga kabataan, maging mapanuri, huwag basta-basta magtiwala at laging alamin ang hangganan ng iyong kaligtasan, lalo na sa mga relasyon, pera at mga taong may kapangyarihan o impluwensya. At para sa ating mga magulang naman ay bantayan at gabayan ang ating mga anak. Alamin ang kanilang mga kaibigan at relasyon at lagi nating ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng pagiging maingat sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Ang wastong gabay at bukas na komunikasyon ay maaaring maging sandata upang maiwasan ang trahedya bago pa man ito mangyari. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung ano ang saloobin mo sa nangyari kay Ni at kung saan at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.